We have with us COMELEC Chairman George Garcia with us on the line. Magandang umaga, Chairman. Sir Angelo, Sir Ma'am Angel, magandang umaga sa inyo, magandang umaga din sa ating mga kababayan. Yes, Chairman, let's get right to it. No? Ano po ba ang grounds para payagan ang pagbabago ng kandidato? Alam niyo po sa ating batas na umiiral, pwede mapalitan ang kandidato kapag siya ay nag-withdraw, kapag siya ay namatay, o kapag siya ay na-disqualify. Okay. Yung pagka namatay, anytime yun hanggang sa tanghali ng eleksyon, pwede mapalitan. At pagka na-disqualify hanggang tanghali rin ng eleksyon, pwede siya mapalitan kapag na-disqualify. Pero walang period yung pag-withdraw. Kaya nga magtataka kayo, tama yung binanggit nyo kanina, anong pinagkuhanan ng COMELEC kung bakit hanggang November 15 ang withdrawal. So ibig sabihin, nasa amin pala ang diskresyon pag binasa nyo mabuti ang batas kung kailan namin papayagan ang withdrawal o hindi papayagan ang withdrawal. Okay. Pero Chairman, I would like to know lang po kung ano yung specific instance na nag-push po sa COMELEC para pag-isipan na po talaga natin na limitahan na nga po ang period for substitution. Number one, sinasabi kasi ng lahat at sinasabi din ng batas, pati desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC, sabi nila na sila daw ay kandidato pa lang sa unang araw ng campaign period, which is nag-file ka ng October, halimbawa 1 to 8, kandidato ka pa lang daw sa February kapag ka national official candidate or March kapag ka local candidate. Kung ganun pala, hindi ka pala kandidato pa, paano ka pwedeng palitan? Di ba dapat hindi pa pwede magpalitan kapag ka hindi ka pa kandidato? So number one yun. Number two, aminin na natin bago pa yung 2016, bago pa yung 2016, inaabuso na talaga yung mga substitution na yan. Sapagkat nalilin lang ang sambayanan, hindi kagad natin nalalaman kung sino pa talaga ang kakandidato hanggang sa last minute. Tsaka lang natin malalaman nagkapalitan, mabuti sana kung malalaman na sa buong sambayanan. Yes, Paano kung hindi naman lahat laging informed nung nagkapalitan na ba, inaasahan nila yung kandidatong yun ang kandidato pa rin. Number 3, hindi kagad kami nakakapag-imprenta ng balota. Isipin nyo, kapag October ang filing, maghihintay pa kami ng November dahil sa palitan, tapos mga January pa kami pwede mag-print ng balota. Samantalang kung final na ang listahan, by November pa o December pa pwede na kami mag-imprenta ng balota. Yes. Tama. Chairman, I'd like to ask, no, kasi hindi pa ako masyadong familiar. How does this affect yung mindset ng isang voter pag nag-withdraw for no particular reason as ang isang candidate? Na nakaka-apekto po ba ito sa flow ng the way a person votes? Opo, Sir Angelo, alam niyo kung bakit? Sapagkat siyempre, kapag ka nag-file na ng candidacy, nabubuo na kagad sa isipan ng mga kababayan natin, more or less, binabackground check na yan, sino ba yung kandidatong yan, sino ba talaga ang pipiliin ko, hindi lang national, kahit sa local. More or less, tinitingnan na nila kaagad yung ano ba ang naging performance nito nung public life niya, private life niya. And therefore, bigla na lang magkakapalitan. Isipin nyo na lang yung effect noon sa ating mga kandidato o sa ating mga botante. And therefore, baka maya-maya sila mismo ang yun ang maging dahilan kung bakit ayaw silang bumoto na sa araw ng eleksyon. Kasi parang ang feeling nila nababalahura yung ating pong regulasyon sa halalan. Currently, Chairman, for example, ang isang national, let's talk about yung tumatakbo na po ng pagkasenador, biglang mag-withdraw siya close to the election. Yun, bawal na po. For no, hindi death, bawal po yan siya magpa-substitute, Chairman? Opo, bawal na bawal po yun, lalo yung malapit sa eleksyon. Kasi nga po, nung mga nakakaraan, pinapayagan natin ng mga isang buwan na pwede mag-withdraw tapos pwede mag-substitute. Sa tanong natin ganito, bakit kailangan maghintay pa ng isang buwan? Samantalang, kung talagang gusto mong magkumandidato, desidido kang magsilbi sa sambayanan, bakit kinakailangan pa magpatumpik-tumpik at magdadalawa-dalawang isip pa? Laban akong laban, file na kung file. Kaya nga, napag-isipan natin, papayagan lang natin ang filing ng candidacy at withdrawal mula October 1 to 8. After noong mismong 8, which is the last day ng filing ng candidacy, wala nang withdrawal. Wala nang withdrawal with substitution. Mag-withdraw sila, okay lang. Pero pwede pala ng palitan. Okay. Chairman, we're set on that. October 1 to 8 ang COC filing. Kasama rin doon yung substitution. Kailan naman po ang campaign period? Yung campaign period po, sabi ng ating batas, hindi namin pwedeng ilipat po yun. 90 days before the election, bago mag-election, 90 days sa national position. At kapag po local position, ay 45 days naman bago mag-election. So more or less, mga third week ng February yun sa national at mga third week naman po ng March sa local.
Okay. And Chairman, may expect ba tayo na hinahanda ang COMELEC na bagong guidelines for campaigning para at least medyo malinaw na sa mga kandidato natin at pag nagkamali sila, hindi na sila magbigay ng mga excuses? Especially may Sir social. Angelo, Ma'am Angel, ganito po ha. Kasi nga, siyempre, may batas po kasi na nagsasabi na kandidato lang sila sa paunang araw ng campaign period. Gusto man pong gawin ng COMELEC yung ginawa natin ng barangay na gusto natin dapat pag-file ng candidacy, kandidato na sila, ba't na sila nag-file? Kaya lang, may batas po kasi at pangalawa, may decision ng Korte Suprema yung pong Peñera versus COMELEC. So kung magkaganon man, ibig sabihin, kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period. Nakakalungkot dahil lalabas mula October, November, December, January, hindi pa pala sila kandidato. Therefore, pwede nilang gawin ang pwedeng gawin nila. Pwede sila maglagay ng lahat ng pagkalalaking tarpaulin, pwede silang umikot, pwede mamigay ng ano-ano, at wala pang kapangyarihan ng COMELEC noon. Subalit tatandaan po nila, pagpasok ng campaign period, doble po namin hihigpitan ang ating rules para sa pangangampanya. Sige, go ahead. I'd like to ask with regards to social media, Chairman, how much power does COMELEC have over this? Halos wala po sapagkat wala po tayong social media regulation law in the Philippines. So Angelo, Ma'am Angel, yan nga po yung gusto nating sabihin na sana mapag-isipan naman ng ating kagalang-galang na Kongreso na bigyan ng kapangyarihan ng COMELEC ng ma-regulate ang social media kahit during the campaign. Kasi kita niyo po, regulated namin ang iba't ibang media katulad ng television, radyo at dyaryo. Halimbawa sa television, 120 minutes, sa radyo, 90 minutes. Sa dyaryo, half page, full page, may bayad at pagkatapos regulated din yung paggastos. Pero sa social media po, unfortunately, wala po kaming regulasyon. And therefore, wala po kaming karapatan at kapangyarihan mag-define ng crime because only Congress can define an act as a crime. Okay. At siyempre, therefore, hindi namin pwedeng parusahan sa paglabag patungkol sa social media. Okay, so baka hindi naman po ba kaya, kumbaga, sabihin nila dito ay usapin ng freedom of expression? Ay, nag-agree naman po tayo dyan, Ma'am Angel, na talagang kaya hindi nakakapagpasa ng social media regulation law in the Philippines ay dahil nga sa pwedeng violation ng freedom of expression. Kahit po sa Amerika, wala po silang batas doon. Kaya lang, tatandaan natin, hindi po ba kapag tumatakbo ka, ito'y pribilehiyo, hindi naman ito absolute na karapatan? At dahil po ito isang pribilehiyo, kahit nga yung paglalagay sa TV, sa radyo, sa dyaryo, bakit regulated? Bakit pagka social media hindi pwede ma-regulate? So sa akin talaga wala pong violation ng freedom of expression doon. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.